magandang araw sa inyong lahat, saan sulok man kayo ng mundo, magandang araw. Kumusta po kayo? Gusto ko lang mai-update kayo sa nangyayari dito sa Taiwan. Kasi 'di ba napasok dito ng COVID. Ngayon, araw-araw dumarami, lalo na sa bandang Taipei. Dito kami sa South. Nakakatakot na. Pero iba itong alaga ko. Itong alaga ko di siya natatakot. Kung ang iba takot lumabas, ang alaga ko takot maiwan sa bahay. Kasi ang dami ng cases, mayroon nang nakapasok dito sa township namin. Dito, dati wala eh. Ngayon meron na. Kasi mayroon daw isang pasahero, hindi nila sinasabi kung babae o lalaki. From Taipei, kumuha siya ng high-speed train. Yung mabilis na train, yung 2 hours and a half lang makarating na dito sa South. Tapos, sumakay nga diyan sa high-speed train, bumaba sa Sinjoying, yung doon, yung pinaka-last na station yun ng train. Tapos, doon ka kumuha ng mga local train. Yung mga train na pupunta sa iba't ibang township, ganun. Yun. Kumano nga siya dito. Yun ang ginawa. Tapos, kasi natitrace dito, magagaling dito eh. Pagkababa dito, lagi pa daw siyang araw-araw walking doon sa isang park dito. Kasi makahoy doon eh. Maraming kahoy, malilim. So, kahit mainit, naglalakad yan, exercise. Ganyan kasi sila. Tapos, balik na naman daw rin sa Taipei, ganun-ganun. Siya yung nagkalat dito, siya yung nagpasok dito. Tapos minsan nakita ko sa TV, yung mga papasok na mga kotse papunta dito, hinaharang na nila ng mga officials dito banda. Kaya nakikita nyo, napapansin nyo dito, kunti-kunti na lang talagang mga kotse, mga motor na dumadaan. Tapos pag lumabas ka, wala na rin isa, dalawa, gano'n na lang nakikita mo dun sa labas na. Pero kami ng lola ko, never siyang nag-absent. Sabi ko katulad kahapon, hindi niya ako mahintay. Nauna siya maglakad. Ay, ang init-init kaya ng alas 4 dito. Tapos, nung naabutan ko siya, wala siyang mask. Sabi ko, magbabayad ka ng 15,000 NT pag wala kang mask. Kasi ang talaga naman, 3,000 NT to 15,000 NT. Ang 15,000 NT, equivalent to 25,500 yan. Ay, oo, nakalimutan ko. Buti na lang kasi palaging mayroon akong mask sa bag ko kasi alam ko naman ang style niyan. Tapos, pinicturan ko. Sinend ko doon sa mga anak. Pagdating naman namin doon sa waiting shade doon na kung saan dati may mga grupo-grupong matatanda, wala, kami lang dalawa. Sabi niya, walang tao, ikaw lang naman kasi ang gustong lumabas eh. Yung iba kasi natatakot na magkasakit, sabi ko. Mag-ikot na lang tayo tapos uuwi na tayo. Sabi niya, nakasimangot talaga ako. Tapos, nisend ko sa anak niyang panganay yung kuka niya na wala pa siyang mask, pero binigyan ko na rin siya later on. Sabi ko sa anak niya, sabi ko, your mother is a very big problem, sabi ko, maiwan. She told me that she will stay in the house, sabi niya. As if you don't know your mom, sabi ko. Kung tumatawag nga kayo, nasabihin huwag lumabas eh. Pagkababa ng telepono nyo, ng telephone eh, isipin na niya kung saan kami pupunta, sabi ko. Alam niyo ma'am, gusto ko pa rin umuwi sa Pilipinas na buhay. Kaya kung umuwi sa Pilipinas na abo na lang. Sabi ko, malapit ko nang iwanan yung nanay niyo. Kinausap nila palit-palit siyang tumatawag sa kanya, tapos malungkot itong lola. Babayaan ko, hindi ko kinakausap, pero pinapakain ko.
Yan, nakikiramdam siguro. Talagang aywan ko nga ba dyan, hanggang sa, siguro pag hindi na ito makalakad, talagang ilalagay mo ito sa wheelchair na iikot-ikot araw-araw. Diyos ko. Samantala yung ibang naalagaan kong lola, ayaw nilang lumabas. Ito talagang opposite. May pagkatigas ang ulo. Tapos kapag nandito yung mga anak, sabi ko, takutin nyo naman, sabihin nyo naman kung ano yung kung ano-ano sinasabi nila, na kayo hindi ka makahinga, kayo ganyan. Ganun ba? Ganun ba? Pag wala na yan sila, wala na. Ay. Kaya natakot kasi yung mga amo. Sabi ko, malapit ko nang iwan yung nanay nyo. Sabi ko. Alam nila kasi, minsan lang ako magsalita. Pag nagsalita ako, ginagawa ko talaga. Sinabi ko nga dun sa isa eh. Sabi ko, sa teaching nga eh, permanente na akong, nakakuha na ako ng item, permanente na ako. Nung sinabi kong ayaw ko na, talagang wala nagawa. Resign talaga, sabi ko. Tapos sabi nung isang friend ko, "Uy, ganyan si Lore. Hindi yan tumitingin sa pera. Pagka ayaw na niyan, ayaw na niyan." Kaya natatakot sila kasi hindi ako madaldal sa kanila. Once na sinabi ko, talagang gagawin ko. Hindi nila, ang tingin ko, yung hindi nila kaya yung nanay nilang anuhin eh. Parang natatakot sila eh. Pero nung ako na, ingat tayong lahat. Sabi lang akong ingat. Kahit nag-iingat ako kung yung alaga ko eh, hindi nag-iingat eh. Takot maiwan sa bahay. Stay home avan. Hindi siya stay home. O sige po. At ako'y kakain na. Mag-ingat tayo. Kumusta yung mga friend ko dito sa Taiwan? Hi. Ingat po. It's me, Ate Lori. Subscribe nyo naman ang channel ko. Dal ako lang sa video ko kasi hindi ka naman pwedeng lumabas, 'di ba? Kaya ito lang ang libangan namin. Mamaya kami, uuwi ng Pinas na nakatulala. Oh my God, wag naman po. Ay, sige. Bye-bye. Bye. Ingat, love you. Magandang araw sa inyong lahat. Saan sulok man kayo ng mundo, magandang araw. Kumusta po kayo? Gusto ko lang mai-update kayo sa nangyayari dito sa Taiwan. Kasi 'di ba napasok dito ng COVID. Ngayon, araw-araw dumarami, lalo na sa bandang Taipei. Dito kami sa South. Nakakatakot na, ang hirap-hirap ng makalabas. Kasi ang mga tao takot. Pero iba itong alaga ko. Itong alaga ko di siya natatakot. Kung ang iba takot lumabas, ang alaga ko takot maiwan sa bahay. Kasi ang dami ng cases, mayroon nang nakapasok dito sa township namin. Dito, dati wala eh. Ngayon mayroon na. Kasi mayroon daw isa pasahero, hindi nila sinasabi kung babae lalaki. From Taipei, kumuha siya ng high-speed train. Yung mabilis na train, yung 2 hours and a half lang makarating na dito sa South. Tapos, sumakay nga diyan sa high-speed train, bumaba sa Sinjoying, yung doon, yung pinaka-last na station yun ng train. Tapos, doon ka kumuha ng mga local train, yung mga train na pupunta sa iba't ibang township, ganun. Yun. Kumano nga siya dito, yun ang ginawa. Tapos, kasi natitrace dito, magagaling dito eh. Pagkababa dito, lagi pa daw siyang araw-araw walking doon sa isang park dito. Kasi makahoy doon eh. Maraming kahoy, malilim.
So kahit mainit, naglalakad yan, exercise. Ganyan kasi sila. Tapos balik na naman daw rin sa Taipei, ganun-ganon. Siya yung nagkalat dito, siya yung nagpasok dito. Tapos minsan nakita ko sa TV, yung mga papasok na mga kotse papunta dito, hinaharang na nila ng mga officials dito banda. Kaya nakikita nyo, napapansin nyo dito, kunti-kunti na lang talagang mga kotse, mga motor na dumadaan. Tapos pag lumabas ka, wala na rin isa, dalawa, gano'n na lang nakikita mo dun sa labas na. Pero kami ng lola ko, never siyang nag-absent. Sabi ko katulad kahapon, hindi niya ako mahintay. Nauna siya maglakad. Ay, ang init-init kaya ng alas 4 dito. Tapos, nung naabutan ko siya, wala siyang mask. Sabi ko, magbabayad ka ng 15,000 NT pag wala kang mask. Kasi ang talaga naman, 3,000 NT to 15,000 NT. Ang 15,000 NT, equivalent to 25,500 yan. Ay, oo, nakalimutan ko. Buti na lang kasi palaging mayroon akong mask sa bag ko kasi alam ko naman ang style niyan. Tapos, pinicturan ko. Sinend ko doon sa mga anak. Pagdating naman namin doon sa waiting shade doon na kung saan dati may mga grupo-grupong matatanda, wala, kami lang dalawa. Sabi niya, walang tao, ikaw lang naman kasi ang gustong lumabas eh. Yung iba kasi natatakot na magkasakit, sabi ko. Mag-ikot na lang tayo tapos uuwi na tayo. Sabi niya gano'n. Nakasimangot talaga ako. Tapos nisend ko sa anak niyang panganay yung kuka niya na wala pa siyang mask pero binigyan ko na rin siya later on. Sabi ko sa anak niya, sabi ko, your mother is a very big problem, sabi ko, maiwan. She told me that she will stay in the house, sabi niya. As if you don't know your mom, sabi ko. Kung tumatawag nga kayo, nasabihin huwag lumabas eh. Pagkababa ng telepono nyo, ng telephone eh, isipin na niya kung saan kami pupunta, sabi ko. Alam niyo ma'am, gusto ko pa rin umuwi sa Pilipinas na buhay. Kaya kung umuwi sa Pilipinas na abo na lang. Sabi ko, malapit ko nang iwanan yung nanay niyo. Kinausap nila palit-palit siyang tumatawag sa kanya. Tapos malungkot itong lola. Babayaan ko, di ko kinakausap, pero pinapakain ko. Ayan, nakikiramdam siguro. Talagang aywan ko nga ba dyan, hanggang sa, siguro pag hindi na ito makalakad, talagang ilalangay mo ito sa wheelchair na iikot-ikot araw-araw. Diyos ko. Samantala yung ibang naalagaan kong lola, ayaw nilang lumabas. Ito talagang opposite. May pagkatigas ang ulo. Tapos kapag nandito yung mga anak, sabi ko, takutin nyo naman, sabihin nyo naman kung ano kung ano sinasabi nila, na kayo hindi ka makahinga, kayo ganyan. Ganun ba? Pag wala na yan sila, wala na. Ay. Kaya natakot kasi yung mga amo, sabi ko malapit ko nang iwan yung nanay nyo, sabi ko. Alam nila kasi minsan lang ako magsalita, pag nagsalita ako, ginagawa ko talaga. Sinabi ko nga dun sa isa eh. Sabi ko, sa teaching nga eh, permanente na akong nakakuha na ako ng item, permanente na ako. Nung sinabi kong ayaw ko na, talagang wala nagawa. Resign talaga, sabi ko. Tapos sabi nung isang friend ko, "Uy, ganyan si Lore. Hindi yan tumitingin sa pera. Pagka ayaw na niyan, ayaw na niyan." Kaya natatakot sila kasi hindi ako madaldal sa kanila. Once na sinabi ko, talagang gagawin ko. Hindi nila, ang tingin ko, yung hindi nila kaya yung nanay nilang anuhin eh. Parang natatakot sila eh. Pero nung ako na,
dinidisiplina ko eh. Kasi, katulad noon, may tour, one day tour, punta dyan sa kabilang lang naman, town. Hindi niya ako sinama. Tapos, ang 1,000 lang ang bayad. Pagkatapos, nagalit yung mga coordinator, yung kasi 4 na beses silang bumaba na umihi. Hindi na niya alam kung saan na yung nakapark yung bus. Kaya galit na galit sila, sabi nila, next time, if hindi ka nasasama, kung hindi mo isasama si Lori, patago pa kaya niya yan, patago. Di okay lang, sabi ko, di namasok kami ng mga friend ko dito. Meron pang isa pang, nag-field trip sila at 3 days. Ganyan na naman, hindi na naman niya ako sinama. Tinago niya kasi mayroon itong lolong nilalandian. Sabi ng mga anak niya, sikreto sila nung anak niyang lalaki, pero sabi nung mga 4 kasi yung anak niyang babae. Did my mother told you that he's going for a field trip? Sabi niya, no. Sabi ko, oh my goodness, sabi niya. Never mind, sabi ko. Because when she will go, I will go to Taipei. Wala. Talagang pabayaan nila ako. Pag alis niya, pumunta akong Taipei. Tapos nagalit sila sa kanya. Tapos nung nandun ako sa Taipei, 4 days na. Uwi na ako, sabi ko dun sa anak. You stay there. Sabi nila, dinidisiplina nila. Hindi nila yan kasi hindi yan kasi natutulog dito. Takot yan dito sa bahay niya, gag. So, you stay there. Tapos, ito na naman isang anak niya, sabi niya, o paano ito? Ayaw na ni Loring umuwi. Sabi niya. Tapos pero nung bandang huli umuwi na ako. Mangiyak-ngiyak na dumating ako. Ganyan, hindi na niya inulit. Oo, kasi naglalalandi pa siya noon sa isang lolo pag lagi na lang kami kasi doon lumalabas, sumasama-sama pa kami sa mga trip, field trip, lahat. Siguro mountain dito, nakita ko na Kaya lang, itong tumatanda na siya lagi na lang siya hindi kami nag-i-enjoy, kundi lagi na lang siya sa CR. Pasok, labas, ano ba yan? Tapos na kumain yung mga kasama namin. Hindi pa kami nakakain. Sabi ko, ayaw ko nang sumamat. Huwag na tayong sasama. Kung ayaw mo mag-pampers, ayaw na tayong magsasama, sabi ko. Tapos, minsan mayroon na naman, gustong-gusto niyang pumunta. Ay, ang mahal kaya ng bayad. 2 pa kami. Ang mahal. 11,000 NT. Magkano na rin yun? 1.70 ang palitan. Tapos, binigay sa akin nung amo ko, yung pera. Pinagkakatiwalaan na ako sa pera. Sabi niya, if you want to go, you pay. Tapos, urong-sulong to si Lola. Sabi ko, sasama ka ba tayo? Hindi naman tayo kasi nag-i-enjoy lagi ka na lang sa toilet Sabi ko, hindi ka naman naiihi. Sabi ko sa kanya. Huwag na lang. Ganun lang yon, pero gusto yon. Huwag na lang. Tapos, tinatawagan nila yung amo ko yung office. Binigay ko na kay Lore yung pera. Tawagan na ako hindi ko sinasagot yung phone ko. Kasi, kinukontra nila si Lola. Pag ganyan, paipasinsiyan dawa. Siyempre, pasok-labas sa toilet. Yung naiihi siya kasi matanda na siya. Pinagdadaldalan siya. Kaya sabi ko kay Lola, wag na tayong sumama. Kasi galit sila sa'yo, galit sila sa akin. Saka mabagal ka na. Yung isa naman na pinupuntahan namin tuwing Sabado, mababait doon. Ina-assist pa nila ako kapag kami lumalabas yung matatanda. Marami kasi mababait yung mga doon. Sponsored din kasi ng nila, township nila yung mga ganyan. Kunti lang binabayaran doon. Kaya yun, nung tinatawagan nila ako dito na bayad ko na yung 11,000 Hindi ko kontrolado kong pera. Binalik ko na. Sabi ko, sayang yun
Sabi ko, tatlong araw, di ka pa nag-enjoy. Nag-enjoy tayo sa pasok ng CR. Sabi ko, sayang pa yung pera. Sabi ko, wala magawa. Ganon. Kaya, yan ang masabi ko, nakakatakot ang COVID ngayon. Pero hindi siya natatakot, basta maglalabas siya. Yan, kagigising lang kasi hindi kami lumabas ng umaga. Tingnan mo mamaya, pagkatapos na alas 4, magyayaya na naman yan lalabas. Pero nag-promise na siya na wag na daw lalabas. Kasi narinig ko kanina bago ako lumabas na kumuha ng fruit, bumili ng fruits. Nag-almusal siya, tapos nag-ring yung phone. Aywan ko kung alin sa anak niya. Aba, bumalik ako, kausap pa rin niya. Tapos narinig ko, sabi niya, wag na lang kaming lalabas. Takot yan, iwanan ko. Kasi noon yan sabi niya, babalik ka pa? Babalik ka pa? Umuwi ako ng Pilipinas 1 month lang, di ba? Lori. Sabi niya, mabait ba ako? Sabi niya. Ay, kailangan mong maging mabait. Kung hindi ka mabait, hindi kita balikan. Sabi ko sa kanya. Kakatawa. Oo. Napamahal na ako siguro sa kanya. At saka, siyempre, nako, alam ko na kung anong mga gusto niyan Kapag nagbabakasyon ako sa Taipei, palit-palit yung mga anak na mag-alaga sa kanya. Paano, Loren, ginagawa mo? Sa umaga? Ganito. Wala. Ganon. Kasi, binibigyan tayo ng gamot. So, yun talaga, makulit talaga si Lola. Iyan lang ang masabi ko dito sa COVID, nakakatakot. Kasi, sa kalalakad namin mamaya, sa lubong mo namin. At ang gusto pa nito, okay lang kung maglakad-lakad dyan na kami lang dalawa. Ang gusto niya, grupo-grupo pang makipagkwentuhan. Tapos, ibababa pa niya yung face mask niya. Kaya nakabantay ako. Sabi ko, kapag nagkasakit ka, lahat yan mga kausap mo, mako-quarantine yan, makukulong yan, tusok-tusokin yung ilong at saka bibig. Sabi ko sa kanya. Pati ako. Sabi ko sa kanya. Tiyanza, sabi niya. Ganun ba? 92 danas daw. 92 years old na siya. Minsan, wala. Minsan nag-aaway kami sa kalendaryo kasi yung kalendaryo nilang binabawasan araw-araw. Minsan pagising ko wala na, binigkasunit na niya. Sabi niya, ano ba ngayong araw? Ay, ano pa lang, sabi. Tapos na niyang pinunit. Ay, no. Yun lang masasabi ko kasi naiinip yan. Hindi ko naman masabing maiinip. Ang ganda-ganda talaga ng location ng bahay niya. Yan kantong-kanto siya. Makikita niya yung nakaglass pa yung bahay niya. Kita niya yung mga sasakyan sa labas na padaan-daan, kung sino-sino. Ganun pa rin. Kaya gusto. Manood ng TV sana. Dito naman ang trabaho natin Kunting pasensya, pero talaga, yung paglabas-labas niya, natatakot ako kasi mamaya mahawa ako. Ito, di ba? Makasagi kami ng COVID. Yun lang masasabi ko. Kaya ingat tayo dyan. Yung sabi lang akong ingat. Kahit nag-iingat ako kung yung alaga ko hindi nag-iingat Takot maiwan sa bahay. Stay home avan. Hindi siya stay home. O sige po. It's me, Ate Lori. Subscribe nyo naman ang channel ko. Dal ako lang sa video ko kasi hindi ka naman pwedeng lumabas, di ba? Kami uuwi ng Pinas na nakatulala. Oh my God, wag naman po. Ay, sige. Bye-bye. Bye. Ingat, love you.